Chapter 11 Ang pag-away ni Benji kay Gabby. Kinabukasan ay galit pumunta si Benji sa restaurant nila Gabby para kausapin niya si Gabby tungkol ginawa nito sa kapatid niya nang si Angela. Masyadong siya protective brother kay Angela, kaya kung sino na nakit kay Angela ay malalagot sa kanya kahit best friend niya pa si Gabby. Sa kabila banda, habang tinitingnan ng papeles si Gabby ay bigla pumasok si Benji sa opisina niya, tapos galit lumapit si Benji kay Gabby habang si Gabby tatayo. Sana siya, kaso tinulak siya ni Benji, pabalik sa makakaupo at pitsarahan ni Benji si Gabby. You bastard. Why did you take advantage of my sister Angela? Nagulat si Gabby sa sinabi ni Benji sa kanya, dahil alam na nito yun nangyari sa kanila ni Angela. Is that what Angela said? Yes, you're an animal Gabby. After thought of you as a brother, you did this to my sister. Angela is a liar, dude, she attracted me so we had sex. Liar, you know you're lame, I'll let you go, you made a mistake, I'll beat you up because of what you did to Angela. Sasapakin sana ni Benji si Gabby kaso bigla pumasok si Leia at nakita niya kung ano ginagawa ni Benji sa anak niya na si Gabby. Agad lumapit si Leia kanila Gabby at hinaltak niya si Benji sa pakakpitsara kay Gabby. Benji, what are you doing to Gabby? This is your son who took advantage of my sister Angela, so can kill Gabby for what he did to Angela. Go ahead, try to hurt my son, or less I'll kill you. So leave, get out. You thankful Gabby, your mom stopped me or less I might kill you. Tapos lumabas na si Benji sa opisina ni Gabby. Tapos isang oras umalis sa restaurant si Gabby, pumunta siya sa park para napahangin at napaisip-isip dahil di alam ni Gabby kung ano gagawin. Sinubukan ni Gabby na tawagan si Kat para mag-sorry sa ginawa niya kasalanan kay Kat, pero di sumagot si Kat sa tawag niya at habang naglalakad si Gabby ay nakita niya ang babae, dahilan kung bakit siya naging baldado. Jessica. Sabay lapit kay Jessica at lumingon si Jessica at nagulat nang makita si Gabby. Gabby. Tapos ilang minuto pumunta sila Gabby at Jessica sa coffee shop para mag-usap tungkol sa nangyari 5 years ago. Sa coffee shop habang umiinom si Gabby ng kape ay bigla nagsalita si Jessica. I'm sorry Gabby sa ginawa ko sayo doon sa pagpukpok ko sayo sa ulo mo. Ginawa ko yon dahil linigtas mo yon anak nila Alex at Elma at umibabaw galit ko sa nyo. Okay na, pinapatawad na kita. Kamusta ka na pala? After ko umuwi dito sa Pinas ay nagstay muna ako sa rest house namin sa Laguna siguro ilang buwan. Tapos naging focus na lang sa beauty spa ko at pipilit mag-move on kay Alex. At saka sorry ulit dahil sa akin kung bakit ka naging baldado. Okay lang, at least heto ako napakakalakad ulit at saka nagpapasalamat ako sa'yo dahil kung di mo ako nagpukpok sa ulo ko at di tinamaan yun motor sa ulo ay di ko nakilala yun nurse nag-therapy sa akin at minahal ko eh. Ganun ba? Anyway, have to go, may date ako. Bye. Sabay tumayo si Jessica sa upuan at itaas niya ang kamay niya para magkikipagkamayan kay Gabby. Agad hinawakan ni Gabby ang kamay ni Jessica, nag-handshake sila. Gumaang pakiramdam ni Gabby nang makausap niya ulit si Jessica at pinapatawad niya nito sa ginawa ni Jessica. Sa kabila banda sa bahay nila Max, nakakauwi lang ni Max nang galing sa ad agency kung saan siya nagtatrabaho bilang Chief Executive Officer. Pagpasok ni Max sa bahay ay agad pinuntahan niya ang papa niya sa kwarto nito dahil ilang araw umihihina si Guillermo dahil sa cancer. Pagbukas ni Max ng pinto ay nakita niya nakahiga sa sahig si Guillermo na wala malay habang hawak nito ang gamot nito. Papa. Agad dumakbo si Max papunta kay Guillermo at lumuhod si Max, tapos kinapa niya ang pulso ni Guillermo sa liig gamit ng daliri. Tapos nang hindi tumitibok ang pulso ni Guillermo, agad tumawag sa 911 si Max para dalhin sa hospital si Guillermo. Kinabukasan, dahil sa hindi sumasagot ni Kat sa tawag ni Gabby at dahil si Gabby may kasalanan ay nagdesisyon ni Gabby na puntahan si Kat sa hospital para kausapin at suyuin ang nobya. Sa rehab habang inayos nila Kat at Maika ang mga gamit pang therapy ay bigla may pumasok sa pinto ng rehab, tapos nakita ni Maika kung sino yun pumasok. Kapal ng mukha. Napatingin si Kat kay Maika. Sino sinasabi mo makapal ng mukha? Agad dinuro ni Maika gamit ng labi niya kung sino yon sinasabi niya. Tapos nakita ni Kat si Gabby nakatayo sa pinto, tapos agad lumapit si Kat kay Gabby. Ano ginagawa mo dito? Kath, can we talk? Sorry pero busy ako. Kath, please, gusto ko mag-explain sa'yo about sa narinig mo nung isang gabi. Sige, mag-usap tayo. Sabay lakad papunta sa cubicle curtains. Pagpasok nila sa cubicle curtains ay bigla umiyak si Kat
tapos humarap siya kay Gabby. Paano mo nagawa sa akin yon? Bakit ka nakipag-sex sa iba babae? Ano, porket hindi kita sinunod dahil naalala ko pa rin sila tatay at nanay kung ano reaksyon nila kapag kasal na ako. Kath, I'm sorry, lasing lang ako at inakit ako ni Angela. Yung tumawag ka ay siya sumagot kaya narinig mo yon. Pero Kath, hindi ko ginusto yun nangyari sa amin ni Angela at sana patawarin mo ako. Sabay yakap kay Kath, agad inalis ni Kath ang braso ni Gabby sa katawan niya at tinulak niya nito, buti hindi natumba si Gabby sa pagkakatulak ni Kath sa kanya. Hindi mo ginusto. Gabby, akala ko iba ka sa kapatid mo at pati sa mga ex ko. Akala ko porket may kapansanan ka di mo kaya ng babae. Pero ano ginawa mo, konti tampuhan natin ng babae ka na. Kath, wag mo ako iiwan dahil sa isang pagkakamali ko. Kath, please, ayoko mawala ka at paano ako lalaban sa mamahalan natin kung susuko ka. Sa totoo lang, naguguluhan ako dahil gusto ko patawarin ka kasi mahal kita. Pero ilang beses ako nagsaktan ng mga lalaking minahal ko, kaya di ako ganun kay dali magpatawad, kaya kailangan ko lang ng panahon upang maisip-isip. Sabay labas sa cubicle curtain, subukan pigilan ni Gabby si Kat sa paglabas nito, pero hindi na pinapansin ni Kat si Gabby at diretso lang sa paglabas, naiwan si Gabby sa cubicle curtains habang medyo umiiyak. Mapapatawad nga ba ni Kat si Gabby? Abangan ang susunod kabanata. Huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa channel ito and thanks for watching.